Ano nangyayari sa Quadcom? Ang pangunahin nilang testigo si Kerwin Espinosa, confess, drug lord. So ngayon, kakasuhan si Bato, kaya kasabi ko kay Senator Bato, kailangan na talaga niyang manindigan. Yes. Good morning mga kasama. At muli si Kuya Gus nagbabalik. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Yan na, pasalamat muna tayo mga kasama ha. Umabot na po tayo ng 42,000 new subscribers. Maraming salamat po. At syempre doon sa mga datihan nakasubscribe na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito, ngayong araw. Lunes, oras natin dito sa Pilipinas. Maaga tayong bumangon para, Tsaka po, announce ko lang sa inyo mga kasama. Magdadagdag na po tayo ng upload natin everyday. So magtatatlong upload na po tayo. Kasi palapit na po tayo sa 100,000 subscriber. Kaya po, dapat sipagan natin na sipagan. Yan, hatid tayo ng mga issue, reaction na natin. Ngayon, meron tayong grabe. Ibang klase talaga ang nangyayari ngayon. Yun na mga dating convicted, yung mga dating nakulong, yung mga dating nakasuhan. Aba, sila na po ang mga resource person ngayon. Diba? Kakaiba. Baligtad na ang mundo. Baligtad na po. Kaya huwag kayong magtataka kapag may napapanood kayo dyan sa mga tuwadcom na yan, na sila yung mga dating mga bilanggo o dating mga na-convict na may mga record na drug of the king, sila na po ngayon ang witness o tinatawag nilang resource person. Ngayon, kung naniniwala kayo doon sa mga tuwadcom na yan, type nyo sa comment section. At kung hindi naman kayo naniniwala, dapat i-type nyo, umalis na kayo dyan. Wala kayong puwang dyan. Pero bago natin simulan to mga kasama, i-like nyo yung video. So isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Ito, simulan natin Ito ay pahayag. Nagtataka kasi siya, bakit daw ang nangyayari ngayon? Yun nga, resource person na lang daw ang laging pinapatawag. At yung mga resource person na yun daw ay mga convicted. So, panoorin natin kung ano yung statement nito ni Kuya Badong. Kuya Badong, ano ba meron dyan? Ipasok mo sa amin. Pasok. 20% tinitiyak ko sa inyo. Isasagot ng tao Duterte. Ngayon po ano nangyayari sa Quadcom? Ang pangunahin nilang testigo si Kerwin Espinosa, confess, drug lord. Umamin na drug lord siya. Tapos babalik ta rin niya ngayon lahat. Parang yung pagiging drug lord niya, kagagawan lahat ni Bato. Na kesyo inutusan siya ni Bato, na idiin si Dilima at si Peter Lim. Bakit hindi siya pinalaya agad ni Bato? Yun ang tanong, di ba? Kaya minsan nagugulat ka na lang Mapapatanong ka sa sarili mo, bakit ito mga to? Mga nakulong na to. Ngayon, yung mga tuwadcom na to, parang tuwan-tuwa sila, palayain di umuno ito. Kasi biglang nagkalaya Isipin nyo, itong mga to, halos sabay-sabay nakalaya. At itong mga to na nakalaya na to, ito ngayon na nasa investigasyon. At ang lumalabas, itong mga pinalaya na to, sila yung mga testigo ngayon laban kay Tatay Digong. Ibang klase, no? Wala kasi silang masilip na bahid ng korupsyon sa panahon ni Tatay Digong. Wala lang masilip ito Kaya dinadivert nila ngayon yung mga ibang usapin. Kagaya ng sinasabi nila di umano na EJK. Marami ang natuwa sa war on drug dati. Kahit isurvey mo, kayo mga niyan, mga tuwadcom, isurvey niyo po
ang buong Pilipinas kung ano ang kagandahan na gawa ng war on drugs. Ewan ko sa inyo, bakit parang takot na takot kayo eh. Meron ba kayong tinatago? Di umano? At bakit kayo natatakot dyan sa war on drug? Tuloy natin. Sige, Kuya Badong, pasok. Bakit pinakulong pa rin siya? Hindi na siya drug lord ngayon. Bida na siya ngayon. Kaya nga eh. Doon tayo nagtataka. Alam niyo ang nakakalungkot, no? Yung mga nagpatupad ng war on drugs, yun ang inuusig ng mga tao ngayon. Bakit kaya? Apektado ba kayo? Yung mga umuusig na yan, apektado kayo ng war on drugs? Kuya Badong, malamang. Kasi, tapos natin yung ads. Malamang ito'y naapektuhan. Baka siguro meron itong mga tinatago, no? Oo, baka doon sila kumikita, di umano. Kaya, galit na galit sila sa war on drugs. No, ha? So, tuloy. Ngayon, yung pilit niya isinasangkot yung war on drugs sa Pogo, nakita na natin. Isang nagpanggap naman na, kita niyo yung mga testigo nila, self-confessed drug lord. Tsaka ito, Kuya Badong, Hindi po. Ito may paso ko lang. Sa tagal-tagal na ng issue, yung pinupukol nila dun sa Pogo, hanggang ngayon hindi pa umaamin. Walang inaamin si Alice Guo at doon sa mga resource person nila patungkol doon sa ugnayan. Kung sino yung nasa likod ng Pogo. Kaya nagtataka na lang tayo. Parang tumatamblay na yung Pogo. Eto na naman, JK. Nagsasanib pwersa naman yung mga tuwadkom. Ilan silang tuwadkom dyan? Di ba? Kaya takantaka ako dito sa mga tuwadkom na to. Wala na eh. Yung film showing nila dyan sa camera parang malalaos na eh. Parang hindi na tinatangkilik ng masa. Ngayon, anong nangyayari? Gawa-gawa na naman sila kwento. Di umano? Tuloy, pasok. Namin inimbento yan. Galing sa bibig niya yan. At siya po ay naroon sa Senado. Maganda rin po yung punto ni Richard Gomez dyan kay Kerwin Espinosa. Igalang natin yung mga institusyon. Tama ka dyan. Hindi po natin pwedeng sabihin na lahat na naganap sa Senado, sabi niya, ay kasinungalingan dahil nag-testify sa atin. Kita niyo yung punto ni Richard Gomez. Diba? Paano pag sa ibang venue sinabi niya na nagsinungaling din siya ngayon? Hindi mo masasabi na nagsisinungaling si Richard Gomez. Hindi mo rin masasabi na nagsisinungaling yung mga taong bayan. Kasi, ito, isipin mo mga kasama. Kahit din sa channel ko, marami nagko-comment. Diyan sa Leyte, sa Abuera. Abuera ba yan? Kung tama ako. Mali. Kung mali ako, yorok na lang. Abuera. Marami po ang nagsasabi dyan, noong si Tatay Digong ang nanungkulan, 5 po ang mga drug lord at yung mga user dyan. Nagsisukuan. Kaya hindi natin masisisi si Richard Gomez, mga kasama. Sinabi niya yung katotohanan. Hindi siya natakot, no? Nabatikusin siya ng mga kasama diyan, may mga kasama siya diyan eh. Nakala mo kung sino eh. Hindi siya natakot. Nilabas niya, totoo yan, Barbers. Totoo yan sinasabi ni Tatay Digong. Totoo yung sinasabi ng tao. Sa pamamagitan ni Richard Gomez, nasabi niya ngayon. Diba? Ngayon, nagulat ngayon. Para nasupalpal ngayon ito ang pangalan, Barbers. Nagulat siya. Bakit ginawa ito ni Richard Gomez? Dinidiinan nga namin. Pinagtatanggol pa. Di umano. Parang ganun lang. Kaya ito, masasabi natin na talagang totoo yung war on drugs. Bakit kayo? Tanong namin. Ito, may nagtanong din dito. Bakit kayo ay galit na galit sa war on drugs? Tuloy, Kuya Badong. Alam niyo po yung mga ganyan tao, ngayon lang po nagiging normal na bumaliktad ka at hero ka pa. Di ba? Magkaiba yung sinabi mo sa Senado noon at saka ngayon sa Kongreso. Ngayon, hero ka pa? Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka mapagtitiwalaan. Bakit? Totoo. Sa iba-ibang okasyon, sa iba-ibang presidente, iba ang yung sinasabi. Tama. So ngayon, ito Kuya Badong naman. Total nasabi mo na yan na iyan ay mga, sa ngayon
Sila yung mga hero. Oh, pero sa pananaw ng mga tao, sila po ay mga, alam mo na, ha? Huwag na natin idiin dito. Pero kayo, mga kasama, kung alam nyo kung anong pagkatao nito, yung bago nilang witness or research person, i-type nyo. Ha? Type nyo sa comment section. Kahit ako, alam ko, yung karakas ng ganyan. Inamin niya na kay ano eh. Oh, inamin niya na eh. Sabi niya, pag-amin niya, hindi ako drug king. Hindi ako Lord of the Ring. Ano na lang natin, lagyan natin code name. Hindi ako Lord of the King. Isa akong addictus lang. Inamin niya yun kay Akop. So yung mga ganung bagay, pagkakatiwalaan mo pa. Diba? Ngayon, eto na. Dahil yung mga research person naglalabasan. Naku, akalain mo, mababaligtad na ang sitwasyon. Yung dati ngayon nakulong, sila ngayon yung maghahabla ngayon laban doon sa mga nagpakulong. Aba. At ito namang mga nandyan sa kakampihan pa. Parang ang gusto nila si Bato pa ngayon na makulong. Ano ba yan dito? Sabi, De Lima, kakasuhan si Bato. Self-confessed pulburon Lord, credible daw. Aba. Nakakagulat na ngayon. Kayo, imagine niyo, yung mga yan, nakulong yan dahil malakas ang ebidensya. Proven naman di umano. Kaya nga nakulong eh. Dahil merong nakita ang malaking ebidensya. Kasi kung hindi totoo yan, hindi naman makukulong yan kung wala silang credible na evidence. Ngayon, eto, nakulong. Ngayon, baligtad na mundo. Kung sino yung nakulong, sila ngayon ang bida. Ayon yan kay Badong Aratilis. At ayon yan dito kay Ate Maharlika. Kaya Ate Maharlika, ikwento mo sa amin kung ano yung ikakaso dito kay General Bato. Pasok. Ayan, so sinasabi ko na sa inyo, di ba? Si De Lima ay kakasuhan daw si Bato dahil sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Basahin mo natin itong balita. Okay? Alright. Ang sabi ni De Lima ay kakasuhan niya si Bato dahil nga daw sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Ito ang sinabi ni De Lima. I received information that it was really dead Police Chief De La Rosa who coerced certain witnesses including Kerwin to implicate me. I had no way of validating it, but these are credible information from a credible sources. Kailan po naging credible? Yan ang sabi ni De Lima, okay? Tanong ko, kailangan naging credible ang self-confessed drug lord. Yan. Mga kababayan, tandaan ninyo na ang mga drug lord ay kayang gumurgor ng tao. Kayang magsinungaling. Alam nyo kung ano ang karakas ng mga pulburon lord. Kaya nilang magnakaw, manira ng buhay ng may buhay. The fact na sila ay pulburon lord, nagbibenta, ay sinisira nila ang kinabukasan ng bawat kabataan o bawat Pilipino na nanalululong dito sa pulburon o iba-ibang klase ng pinagbabawal na gamot. So ngayon, tignan mo, credible. Alam niyo. Kaya nga Ate Maharlika, nakakagulat, di ba? Sila pa ngayon ang paniniwalaan ng mga Quadcom. Tuwadcom. Sila pa ngayon yung mga credible daw di umano. Nakakagulat. Kayo mga kasama, mga subscribers ko dyan, na walang sawang sumusuporta, kayo po ba ay naniniwala na itong si Kerwin at si De Lima ay credible? Kita mo, Imagine, itong mga ito, na nakulong ng ilang taon, at ngayon, kung sino ang mga namumuno, na may bahid di umano, na nababalita na, bigla kayong napapalaya di umano. At kayo ngayon, ang lumalaban, parang kayo ngayon ang isang testigo para makulong ngayon ang dating Pangulo at itong si General Bato. Nakakatawa naman. Pati ba naman kami paglulukuhin pa? Ano ba naman klaseng batas ang meron nandito? At ito naman,
na hindi naman nag-aral ng law, nabigyan lang ni Lolong ng mga, sige, umupo ka dyan. Gagawin ko kayong mga tuwadcom. Kayo yung mag-iimbestiga. Oo, kasi idadivert natin yung ating mga adhikain. Idadivert natin para maubos natin di umano ang lahat ng pondo. Ganon. Tuloy mo, Ate Maharlika. Yung statement actually ni De Lima at ng Huwad Committee ay pare-pareho. Di ba? Nag-iyak-iyak doon si Espinosa na nanghihingi ng sorry kay De Lima, ganyan, dahil inutusan lang daw siya ni Bato at ng gobyernong Duterte. Tingnan mo kung gaano ka syndicated or coordinated o planado ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Tama. Sabi dito, 2 hours ago, okay? Sabi ng mga kampo ni De Lima, itong human rights lawyer na ito, human rights lawyer na si Colmenares, na walang pakialam sa kinidnap ni Lisang 2 bata mula sa Turkey, pero ngayon may pakialam sa buhay ng mga drug lords, katulad na lamang ng tatay ni Espinosa na nagurgur. So nananawagan sila, in-urge sila kay Marcos Jr. na isubmit daw yung mga sworn statement, okay, ng mga witness na mga self-confessed drug lord. O, di ba? Only in Bangag administration. Introducing Kung yan ang paniniwalaan, platform, where you can easily connect and negotiate with. Kung sino yung nakaupo ngayon, kung paniniwalaan yan at yan ay makikisawsaw sa issue na yan, mapapaghalataan na sila, ate, na talagang business is business na lang talaga. Ganun lang kasimple. Kasi nga, alam nyo naman, mga kasama, ito ang isa pong gumagamit ng ipinagbabawal na technique ay kakampiyan doon din sa mga taong gumagawa ng pinagbabawal na technique. Pero ang taong matino at walang bahid ng mga pinagbabawal na technique, ayaw na ayaw po sa mga ganyang kaso. Tama, mali? So kung tayo ay maniniwala dito sa mga gumagamit ng pinagbabawal na technique at may mga bahid na pinagbabawal na technique, wala ho. Kawawa po ang mamamayang Pilipino. Babalik na naman kung ano yung mga nilinis ng Pangulong Duterte. Nagbabalik na sila. Andyan na sila sa gedli-gedli. Sige, tuloy, Ate Maharlika. President Marcos Jr. must act decisively to demonstrate that his administration does not enable impunity by protecting those responsible for these heinous crimes. Okay, sabi pa niya, he should turn over the Garma and Espinosa testimonies to the ICC to ensure prosecution of... Yan, isa pa yan si hindi natin alam kung nabayaran ba yan o talagang sobrang pagkatakot niya ngayon. Kasi ilan ang mga tuwadcom na nag-iimbestiga sa kanya. Halos paiyakin po siya. Halos paaminin siya. Tapos ngayon, sasabihin niya, yung statement niya, babasahin niya ngayon, nautal-utal na, sabay nung mabigla-bigla na lang mag-iiyak-iyak. So ano sa tingin niyo doon, mga kasama? Kayo, tatanungin ko, lagi po kayo nakasubaybay sa ating channel at syempre, nakakapanood kayo ng ibang channel. Ano ang tingin niyo doon kay Guarma? Guarma, pangalanan natin Guarma. Siya po ba ay gumagawa ng kwento? O siya ay natakot? O siya po ay nabayaran? I-type nyo sa comment section para mapag-usap-usapan natin yan kung ano ba ang nangyari dyan kay Guarma at bigla-bigla na lang bumabaligtad. Tuloy mo, ate. Of former President Pangulong Duterte and the former Chief Police De La Rosa. Ngayon, mga palangga, ulit-ulit na lang, di ba? Nakikita na ninyo kung gaano ka tumpak ang ating mga information, ang ating puting ahas, na ito na yon. Ito na talaga ang plano nila. After magmakaawa ni Bangag at ng kanyang kapatid na manggagamit na si Amy Marcos para iboto ang mga para makipag-tandem si Inday Sara,
'di ba? Para budulin nila Pilipino. Eto ngayon yung balik nila sa Duterte family na kung saan kayo mismo nakapagsabi na naging maayos ang tulog o mahimbing ang tulog ninyo sa gabi dahil sa laban sa polboron Totoo ng yan, ate. gobyernong nakaraan. So ngayon, kakasuhan si Bato, kaya kasabi ko kay Senator Bato, kailangan na talaga niyang manindigan. Kailangan niyang tapusin. Alam mo, Senator Bato, tapusin mo ang bangag na ito. Yan. Nasa ikaw ang chairman, okay? Ng committee. Ayan ate, may pasok mo na. Ngayon, kung halimbawa talagang binabatikos itong si General Bato, ngayon, dapat niya paigtingin pa yung mga ganyang bagay. Sagasaan dapat sagasaan. Kasi ngayon siya yung parang binabalikan eh. O ngayon, alam niya ngayon, di ba? Siyempre, senador siya. Alam niya kung sino-sino yung mga dati na yan. O, gawa siya ng isang programa. O, committee ulit. Gawa siya ng isang committee. Tapos ngayon, ipatawag uli yung mga imbestigahan naman sila. Ibaligtad, vice versa. Yung mga koneksyon. Ganon. O, tuloy. On drugs and public order, di ba? Dangerous polboron and Yan, public order. tama. Please, dudurugin kayo. You have to, kailangan mong labanan to. Ang ko nga ito, ate, may pasok ko lang Para nga kasi ito nangyayari ngayon dyan, puro na lang sa mga pro Duterte nakapokus ang issue dyan sa Senado at sa Kamara. Puro na lang sa mga Duterte. Wala nang ibang issue o wala nang ibang investigasyon ang pumasok dyan. Puro sa Duterte na lang. Noong nakaraan kay Sara. Ngayon, ito na naman kay Duterte, kay Pangulong Duterte. Susunod, kanino? Hindi na natapos yung issue patungkol dyan sa mga Duterte. Maraming issue, maraming bagay ang dapat pagtuunan ng pansin dyan. Kagaya ngayon, marami yung nangangailangan ng pabahay. Hindi natin malaman kung anong pabahay, kung ano ba talaga. O kung drawing lang iyon, o plano, napatayo ba, napamigay ba. Hindi kagaya doon sa nabalitaan ko sa Maynila. Grabe. Yung pabahay doon na kondominium, talaga napapakinabangan dito, wala. Puro sabi sabi doon, sabi ganito, sabi ganire. Wala naman tayo nakikita na meron nakatira. Meron tayo na balitaan, nagsisiangalan kasi ang tagal daw nilang lumipat. Hindi nga daw nila alam kung kailan sila makakalipat doon sa pabahay na sinasabi. O baka listahan lang daw yun, kinuha yung pangalan nila tapos wala na, di umano. Yun ang sabi. Tuloy. Ito, De Lima, Espinosa, Bangag. Nakita niyo, imagine nyo ito. Ano ang sabi nung ni Abante? May sinabi si Abante, I think nandito. Kaya kung gaano ka ano tawag ito? Ayan. Kung gaano ka fabricated o scripted lahat. Nung nagsasalta si Kerwin Espinosa, yan. Sabi ni Abante, di mo, parang nilelead niya dun sa gusto nilang script. Yan. Sabi ni Abante, ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa'yo ni General Bato sapagkat yan yung utos ng nakatataas sa kanya. Tama po ba ako? Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? So now, ini-implicate si Pangulong Duterte. So, imagine mo, kung ikaw ay matinong kongresista, di ba? Ate, hindi yan matino. Kaya nga tinawag silang tuwadkom yan ang pangalan yan. Marami yan. Pag binigyan mo ng pangalan yan dito, o kaya mga kasama, bigyan mo na listahan from kung sino yung committee chairman dyan sa mga tuwadkom na yan, hanggang doon sa mga kabuntut-buntutan. I-type nyo kung kilala nyo sila. Para naman sa susunod na mga vlog natin, masabi natin. At palagay natin ito sa mga tuwadkom na to, panahon na po ng kampanyahan next year. So, pwede na natin kayo kung sino po ang nasa tuwadkom na sa lugar nyo. Kagaya niya, sa Maynila, 3 yung tuwadkom dyan Di umano. Sa may Antipolo, may tuwadkom din dyan. Di umano. At sa Laguna, meron din dyan. Batangas. Ano pa ba?
sa Parting Bisaya. Oo. Tsaka yung isa, yung ginamit lang di umano, yung isang isang tumakbo na kongresista na nanalo, na nag-number 1. Oo, na nag-number 1 siya, na isama pa tong mga isang tuwadkom na yan. Party list yun, magaling na ano yun. Magaling na tao, si Colonel Busita. So nadamay niya ngayon yung isang yung party list niya. Ngayon, yung mga party list niya na tuwadkom din, di umano, ay nasisira. Ngayon, umalis na ngayon si Colonel Busita para tumakbo sa senador. Mabuti yun, good for you, Colonel Busita. At nawala ka na dun sa ibang, di umano. So ito, mabalik natin, ate. Ngayon, dahil talagang binabaligtad nga ito si General Bato, ano ba ang magiging sitwasyon ngayon dyan? Paniniwalaan ba sila ng tao? O talagang itong mga tuwadkom di umano ay tulong-tulong nagipitin ito si General Bato? Sige, pwede natin pagpatuloy. Tuloy. Babalansehin mo. Pero kitang-kita nyo, talagang nakakampi sila kay Espinosa. At binibigyan talaga nila ng limelight. Binibigyan ng mahabang panahon. May paiyak-iyak pang drama. Okay? Ibig sabihin ate, itong mga tuwadkom, yung script, kunwari lang yon. Pero ang doon, kampi sila kay Espinosa. Oo, ikaw rin nagsabi niya, no? Nango, kung ito ay kampi kay Espinosa, ano mangyayari ngayon sa investigasyon na yan? Makukulong ba si Senador Bato? Pwede ba makulong? Yon ang tanong. Sana hindi. Kasi alam naman natin, no? Malaking bagay din si General Bato, noong panahon na yon. Kasi siya yung PNP chief noong panahon na yon. So marami po ang mga nagsusurrender na mga gumagamit ng pinagbabawal na teknik. Tuloy! Ang sagot naman ni Espinosa dyan, ang nakakataas kay General Bato sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kung hindi ang presidente na lang ang pinakapataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Diba? So talagang very Lisa Smugs, very Lisa Kidnapper, at very bangag ito. Ay, Salipa rin ka nako. ng Espinosa kasi ito yung mga nangyari na EJK, kampante ang mga kapulisan maliban ng sa mga matitino na pulis na nadadamay sa mga kabulastugan ng mga pulis na hindi nahiya sa gumawa ng karahasan. Tama. Inabuso ang kalang uniforme na gumawa ng gurguran dito, gurguran doon. Parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga tao. Yan ang nangyayari ngayon. Nawawala ang mga bata. Yung mga nagurgur, mayroon man nagurgur na inosente, pero at least kung nagurgur, ang tatay mo na self-confessed, di ba? Na pulburonik at ikaw self-confessed, di ba? Sabi nga ni Bangag, patawa-tawa pa, na deserve yung magurgur. Katulad ng sabi ni Bangag Marcos Jr. na deserve ng kababayan nating OFW na nabitay sa Saudi. So kung pulburonik kayo at salot kayo sa lipunan, you deserve na magurgur. So ayan mga kasama dito sa sinabi lahat ni Ate Marlica pati ni Aratelis. So ito po ang nangyayari ngayon dyan sa Kamara. Minsan dyan sa Senado pinaimbestigahan na rin. So kung naniniwala kayo na lahat ng yan ay planado, i-type nyo sa comment section. At kung hindi naman, i-type nyo sa comment section kung hindi kayo naniniwala. Pero sa tingin natin at sambayan ng Pilipino na nanonood ng mga news, meron kayong background. Na kayo ay umaamin. Meron na po kayong maraming tao nagsasabi na kalugar nyo, kayo ay drug of the king. Lord of the... Ano ba? Parang ganon. Kaya, kung kayo ang magiging resource person at kung kayo ay magiging witness, parang hindi na po kapanipaniwala. Kagaya nga na sinabi dito, credible daw, di umano. Pero sa tingin natin, parang hindi na. Kasi ito ay film showing na nangyayari na naman Biruin nyo, isang script na naman sila. Kung magsimula doon sa isang nagtanong hanggang sa dulo, ganon ang mga tinatanong. Kaya lagi natin sinasabi sa kababayan natin, no? Maging mapanuri kayo ngayong susunod na eleksyon,
kung alam nyo yung tao, yung mga nanalo, na naloko kayo, o nabudol kayo di umano, sa susunod po, wag nyo na iboboto. Kasi ito, ano nangyayari ngayon? Diba? Tayo nga po ang nagiging biktima. Nagiging lahat, matibata, at saka yung pag tumakbo yan sa lugar nyo at manalo yan, naku po, kawawa. Baka mangyari yung mga kababayan nyo dyan, maging sabi nga natin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan magdadagdag po tayo ng upload everyday. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!